Kabanata 5, Race. Kanina pa ako nakarating sa office ni Aries pero hinahabol ko pa rin ang hininga ko dahil sa pagtakbo. Sinamantala ko ang kanyang swivel chair para makapagpahinga. Inignore ko muna ang mga chat ni na Ate Eva at Jane at mas inisip ang pagtitext sa driver para makaalis na ako rito. Uuwi na ako. Sapat na siguro ang impormasyong nakalap ko para sa araw na ito. Nilamig ako nang muling naalala ang ayos nila. Although the office is air-conditioned, I'm sweating not just from all the sprinting, but also from the image that wouldn't go away on my mind. Hinawakan ko ang dibdib ko habang kinakalma ang sarili. Unti-unting luminaw ang paningin ko at pupulutin ko na sana ulit ang cellphone ko para makapag-text na sa driver nang nahagip ng tingin ko ang isang nakatuping note malapit sa ilang dokumento roon sa lamesa niya. I miss you so. Love, Blakely. Namilog saglit ang mga mata ko bago ko pinulot ang cellphone. Tumayo ako. Inayos ang swivel chair bago kalmadong nagtipa roon. Inuna muna ang group chat bago ang driver. Ako. Look for an engineer of their company with the name Blakely. Ako. I saw a note on his table with a dedication from a girl named Blakely. Jane. Gotcha. I'll look into it. Vicky. Blakely? Ardiente ba? Ako. Walang apelyido. Vicky. Pero hindi yun engineer eh. But I know she's a friend to the Riegos. That might be her. Her name isn't really that usual. The door opened and it revealed Aries. Mabilis kong binaliwala muna ang group chat para makatawag na sa driver ko. Nakatingin ng diretso si Aries sa akin gamit ang madalas niyang iritadong itsura. Sinigurado ko namang hindi nahalata ang pandidiri ko sa kanya. Just like that, you're finished? Ilang minuto lang ba ang lumipas nang tumakbo ako? Nagpahinga at tumayo galing sa swivel chair. Probably 3 minutes? My face heated and my hands went cold when I realized that he must miss her so. I don't actively think of worldly things, but right after what I've seen, I don't think I can stop myself anymore. Wala rin akong karanasan pero maraming karanasan sila na sa mga lalaki at sa kanya ako nakakuha ng ideya. Sige po, thank you. Maghihintay ako sa labas ng opisina. Sabi ko sa driver ko. Napalapit na si Aries sa akin. I expected him to have some weird smell from whatever fluids that is. Wala naman pero ayaw ko na ring maamoy kung meron man. Thanks for today. Uuwi na ako. Inaantok na ako eh. He nodded and swallowed hard. Tapos ka na bang kumain? Oo. Medyo natataranta ako pero nabawi ko naman. Ihahatid na kita sa sasakyan nyo. Hindi na ako nahipagtalo. Tahimik na akong lumabas. Nararamdaman ang paulit-ulit na pag-vibrate ng cellphone ko habang pumapasok sa sasakyan. Tiningnan ko si Aries nang nakapasok na ako at kinawayan siya. Tipid akong ngumiti. He nodded seriously and waited until our SUV ran its course. Nagmadali naman akong tumingin sa group chat at nakita na may picture na roon si Blakely. Ibang babae iyon. She's a socialite, probably Aries' age. Hindi raw nagtatrabaho at madalas lang na nagmamodelo at present sa social gatherings. Jane. I remember that girl. That's Aries' ex. Naghiwalay lang nang ipinagkasundo yung babae sa prinsipe ng isang Southeast Asian country. She got away from the fixed marriage and now back home. Vicky. Oo, siya yun. Pero hindi to engineer. Ako. Hindi yan yun. My goodness. Would that mean that engineer is different and this Blakely is another woman? I gritted my teeth thinking about how I think he's so honorable and now it turns out he's got plenty of girls. Tama nga siguro si Jane. At mukha pang mas malinaw na ngayon ang nangyari sa dalawa. Niloko nga siya ni Aries. So, sino ang sinasabi mong nag-blowjob sa kanya? Si Ate Eva nang nakauwi na kami kinagabihan. Hindi ko na naaya si Lana dahil umuwi na ako ng diretso sa bahay. Imbis na matatagalan pa sina ate sa party, umuwi rin sila ng mas maaga para lang makichismis sa akin. Hindi ko alam ate. May note kasi akong nakita sa desk niya kaya inisip ko iyon si Blakely. It says, I missed you. I thought they met because of that note. Hindi eh. I searched online on their rosters of engineers and there was no Blakely on it. Unless kung kailangan ng materialist sa whole company nila, wala roon. Si Ate Eva. Kinagat ko ang labi ko. Susubukan kong magtanong sa kanya next time, kahit pangalan lang.
Kaso paano ko itatanong iyon? Ni hindi niya alam na lumabas ako ng opisina at nakita ko silang dalawa. Kung sasabihin ko iyon, baka pa magduda siya na nakita ko ang ginawa nilang kababalaghan. Blakely is probably Blakely Ardiente. Wala nang iba yan. Si Ate Vicky naman. Don't mention Blakely to him yet. Find out first about that engineer para hindi halata. Si Ate Eva. I nodded. Whoever that engineer is, I'm sure third party siya no ang girlfriend niya. Si Regine? I asked. Ang daming involved na babae at nasisiguro kong marami pa to. But for some reason, even after watching that blowjob thing on their office, I'm kind of bothered with Blakely Ardiente. Siguro dahil sa lahat ng alam kong babae ni Aries, yun na siguro ang pinakabagay sa kanya. Well, if he's an asshole, I'm not sure. Paano ba nangyari ang blowjob? Lumuhod lang ba bigla ang babae? Usisa ni Ate Vicky. It was a pain in the ass narrating what I've seen. Hindi man nagtagal ang tingin ko roon, pare-pareho kami ng konklusyon. The Riagos are just really oozing with so much sex appeal. And Aries, even with his serious and nerdy demeanor, para bang alam mong may itinatagong kulo. Kumpara kay Hades na unang tingin pa lang, wild na. Nasisiguro mo rin ganoon ang kapatid kahit tahimik. Si Ate Vicky, malalim ang iniisip. Obviously, isn't that why Jane got hurt? Because he's good and he's an asshole. Napakurap-kurap ako. May nangyari sa kanila ni Jane? Well, we don't want to ask her that. It's too personal. Pero may palalampasin ba si Aries kung alam niyang patay na patay ang babae? Si Ate Eva. Napaisip ako. He knows I like him, right? I confessed to him that very first day. Ibig ba noong sabihin hindi niya rin ako palalampasin dahil patay na patay ako sa kanya? I wonder. I'm sorry. Mayroon ulit akong gagawin sa weekend, Lucas. Nahihiya ako ng tanggi sa kanya. No, it's cool. Okay lang. No need to apologize, Relanie. He said shyly. I smiled guiltily. Dahil sa nangyari, sunod-sunod ang plano ng grupo kaya mas lalo akong walang panahon para makipagkita kay Lucas. Nagilty tuloy ako. Inisip ko na pwede ko naman siyang kitain pagkatapos mismo ng mga gagawin. Siguro ay dapat kong gawan ng paraan iyon kalaunan. Hindi pwedeng ganito. I'm really sorry. No, Relanie. Actually, I'm already very thrilled eating lunch with you these days. Kung busy ka, ayos lang. He's so sweet, kind and understanding. Exactly what I want in a man. I smiled at him and slowly realized that my feelings for him might be getting all serious. Dahil doon, mas naging aktibo pa ako sa ginagawa namin. Pakiramdam ko, utang ko kay Jane ang lahat ng iyon kaya mas lalo kong pagbubutihan. Si Kuya Bernard mo ba? Si Tito Bernardo nang napansin ang paglapit ko sa kwarto ni Kuya Bernard. I cleared my throat and looked away before nodding. He smiled with his crooked teeth. Nasa labas pa, Iha, pero pwede ka namang sa loob maghintay. Halika. Aniya at umambang bubuksan ang pintuan. Umiling agad ako. Hindi na po, Tito. Hihintayin ko na lang si Kuya sa sala. Natataranta kong sinabi. He smiled. Bahagya nang nakabukas ang pintuan. Sige na, pwede naman dito sa loob na maghintay. Hindi naman magagalit ang kuya mo. At kung gusto mo, sasamahan pa kita. I repeatedly shook my head, not wanting to do that whatever happens. I always find Tito Bernardo creepy. He's friendly and kind to me, alright? But I am not sure if I am imagining it or what. But I do find him creepy. Kasing edad lang sila ni Mami, hindi hamak na mas bata kay Daddy. Pero hindi ko alam kung bakit hindi ako kailanman naging komportable sa kanya. Hinawakan niya ang kamay ko at bahagyang hinila sa loob ng kwarto ni Kuya Bernard. Ano ba ang sadya mo sa kuya mo? Halika at sa loob na natin pag-usapan. Kumunat ang noo ko at pahiklit na binawi ang kamay. Napansin ni Tito Bernardo iyon at bahagyang dumaan sa mukha niya ang pagtataka. Hindi na po, Tito. Sa baba na ako maghihintay. Medyo iritado kong sinabi. Nagmamadali akong bumaba. Sa hagdanan ay nakasalubong ko si Kuya Bernard. Napabuntong hininga ako. I felt relieved somehow. Ano? He asked when he noticed may panic. Nilingon ko muna ang pinanggalingan saglit bago siya hinarap. Kinalimutan ko ang tagpo namin ni Tito Bernardo, isa sa marami na pinakaayaw ko. Kuya, may race car ka ba? Manghihiram sana ako. Mayroon. Bakit? Magre-racing ka? Marunong ka bang mag-drive?
Oo kuya, marunong ako. Gusto ko lang mag-practice at gawing hobby ang racing. He nodded without a care. Titingnan ko. Kailan mo kailangan? I smirked. May plans coming true. At nagpaalam ka ba kay Tita Beatrice? Magpapaalam pa, pero papayag si Mami. Hindi naman lagi eh. It was successful. Unang ang ayaw ni Mami ang gagawin ko, pero pinasama niya ang driver at nangako ako na nariyan iyon habang magmamaneho ako. Ilang araw ko pang kinumbinsi si Mami dahil tutol siya. Si Tito Bernardo lang ang dahilan kung bakit siya pumayag. I should thank him for that, but his creepy smiles would always make me feel uncomfortable. I'd rather ignore his kindness than feel this way. Wala akong pakialam sa matanda kong driver na nag-aayos ng seatbelt sa tabi ko. Nagkaroon na rin ako ng full gear sa tulong ni Kuya Bernard. Tuwang-tuwa si Ate Ava, Ate Vicky at Jane sa ideya kong iyon. Nauna ako sa truck. Nakita ko si Aries na pababa sa bleachers. Medyo basa pa ang buhok at nakababa pa ang suit. Pinagmasdan ko siyang nakikipag-usap sa ilang kaibigan. He smirked a bit. I blinked twice. Medyo naninibago na makita siyang nakangiti. Napawi rin agad at kunot na naman ang noo, gaya ng madalas. He went to his car and put on his helmet before turning up his suit. Hindi ko alam kung kinakalawang ba ang driving skills ko o talagang dati pa man ay hirap na ako. O pwede rin naman sigurong naninibago ako sa race car ni Kuya Bernard. Pero hindi ko matiming ang pagmamaneho. Madalas lang magsalita ang driver na tumutulong sa akin para pagsabihan ako. Manong, baba ka muna, I said. Pero bili ni ma'am na sasamahan kita. Isang lap lang naman, tapos na ako. Sige na, please. Please, Manong. Pinanood ko ang pag-alis ni Aries. Nag-e-ensayo siya dahil kadarating niya lang samantalang isang oras na akong pabalik-balik dito sa truck. Umiling si Manong bago unti-unting tinanggal ang seatbelt niya. I smiled. Isang lap lang ah. Ako ang mapapagalitan ni Ma'am Beatrice kung may mangyari sa'yo. Baka pa ito ang ikasisanti ko. Hindi Manong, promise. I said with my hand up for a swear. Tumango siya at lumabas. Siyempre, hindi ko naman hahayaan iyon na mangyari kay Manong. Kaya naman matagal pa bago ako nagdesisyon na sabayan si Aries. Pangatlong lap niya na nang nagpasya akong sabayan siya sa pang-apat. Lalo na dahil tumigil ang iilang kasabayan niya at mas maluwang ang racetrack dahil doon. I stepped on the gas when he passed the starting point. Nasabayan ko siya ng ilang segundo pero naiwan ako ng lumiko. Hindi ko pa gaanong gamay iyon pero kahit paano marunong naman. I gained acceleration, wanting so bad to get his attention. Yun nga lang, muntik ko na siyang nabunggo dahil hindi ko makontrol ng maayos ang sasakyan. Kung hindi siya tumabi at nagbigay, baka patuluyan na nga akong naaksidente. Feeling a little more confident this time, ibinaba ko ang salamin sa banda ko para makita niya. Nakasarado ang sa kanya pero alam kong matatanaw niya ako. Magkasabay kami at medyo mayabang na ako nang napansin ang pagiging consistent ng bilis at medyo gamay ko ng pagliko. His window opened and I saw his eyes looking shocked while I laughed. Ayos ba? Sabi ko kahit na alam kong hindi niya ako naririnig. He looked in front. Nagulat ako nang unti-unti niyang niliko ang sasakyan at binangga ako ng pagilid. Hinawakan ko ang manibela at nag-aalala sa kaunting gasgas. Gagawin niya pa sana pero nakita ko agad sa harap ang gusto niyang iparating. Someone started practicing and I will run over that race car. Mabilis kong niliko ng kaunti ang sasakyan. My eyes widened when I realized that Ares will run over it instead. Because he tried his best to push my car away, mabuti na lang at magaling nga siyang magmaneho at nakaliko siya kahit crucial moment na. Dahil nataranta ako, medyo pilit din ang pag-brake ko. The car screeched into a long stop. Medyo gumilid pa iyon at lumagpas sa truck. Smoke from the truck and the wheels covered the whole scene. Narinig ko ang paglapit ng isang racetrack at nang lumabas ako at nakita si Aries, doon ko natanto na siya iyon. What the fuck are you doing? He was so angry as he pulled me out of the smoke. May rumisponde ring mga firefighters at ilang onlookers pero nang nakita na usok lang iyon galing sa truck at wala namang nangyari, kumalma naman sila. Nagmamadali ring pumunta ang driver kasama ang ilang kakilala at tagapangalaga ng sasakyan ni Kuya Bernard. I removed my helmet. I've been sweating a lot. Kinailangan ko pang tanggalin din ang pang-itaas na suit para lang medyo makahinga ang katawan. Aries was in front of me so angry. Why are you racing and what do you think you are doing?
I'm sorry, it's an accident. He shook his head, looking so mad. His patience is fading and he's about to explode in front of me. No good reason will ever be accepted. Ayos ka lang, Miss De Alba? Ang driver na natataranta at huli nang dumating. Pinapaligiran na ang race car ng ilang mga tagapangalaga. May ilan ding nagtanong sa akin kung ayos lang ako. Iilang kilala ang lumapit. Naroon si Dancio at Geoffrey na parehong nag-alala. I knew it was you driving. It's impossible that Bernard came back. Natatawa na sabi ni Dancio. I smiled at him, lightening up the mood even when Aries is in front of me, still impatient and angry. And Kuya would probably never go out of the racetrack, huh? Next time, be with your driver, Relanie. Bili ni Geoffrey habang tinitignan ang gasgas sa race car ko. Naalala ko tuloy na may gasgas din siguro ang kay Aries. At isa pa, siya ang dahilan kung bakit hindi ako nabangga. Ibabalik ko na sana ang tingin ko kaso nagbiro pa si Geoffrey. Paano ka nakakuha ng license? I laughed. It was just an error. That doesn't mean I'm a bad driver. Hindi ko na nadugtungan dahil dumaan si Aries sa harap ko. Iniwan ang sasakyan niya at nagmamarcha. Halatang galit, palabas ng truck. I saw him stripping his suit. Wala na sa kamay niya ang helmet at siguro'y naibigay na sa nag-aalaga ng sasakyan niya. Hey! I called. Aries, game mamaya? Si Geoffrey habang natanaw ang dire-diretsong lakad niya. He only waved a hand without looking back, nagpatuloy sa paglalakad. Bumaling si Geoffrey sa akin habang si Dancio naman at ang kausap na si Nathaniel ay abala sa scratch ng sasakyan ni Aries. Sorry, sabi ko sabay bigay kay Manong ang helmet ko. Manong, ikaw na ang bahala. Text na lang kita kung uuwi na ako. Ako na ang magbabayad sa gasgas. Huwag ka na magkwento kay Mami at tayong dalawa ang pagagalitan noon. Hindi ko na hinintay ang kumpirmasyon ni Manong. Nagmamadali na akong sumunod kay Aries. Ang akala ko pupunta siya sa locker room para magbihis muna gaya ng madalas niyang ginagawa. Pero nakita kong dumiretso siya sa daanan patungong restaurant. Naka full gear pa. Nagmamadali na ako pero sa bilis ng lakad niya, hindi ako makaabot. Iilan sa mga nakasalubong niya ay bumati pero pare-parehong binaliwala niya ang mga iyon. Hindi ko na siya tinawag. I saw him ordering on the high-end restaurant's counter. Halata pa ang pagkakataranta ng mga waiters kasi hindi na siya naupo sa isang lamesa. Sa pagmamadali niya ay siya na mismo ang lumapit sa counter ng mga waiter. Isang bagay na walang gumagawa sa parte na iyon ng restaurant. He was given a glass of water. I even saw how some waiter offered to put the glass on the table. He nodded and went to the nearest one after finishing a glass. Nakaawang ng kaunti ang labi. Kunot ang noo at mukhang problemado ng kausapin ng waiter sa ilan pang order. Nagmadali akong lumapit at nang natanaw niya ako ay iniwas niya agad ang tingin niya na para bang hindi naman talaga ako nakita. I cleared my throat when I was in front of his table. May upuan doon pero hindi ako sigurado kung papayag siya na doon ako maupo. May pakiramdam akong hindi siya sasagot kung tatanungin ko tungkol doon. I'm sorry. He didn't look at me. Natili siyang nakaupo, nasa gilid ang tingin, at halatang kung pipilitin ko ay pagagalitan lang ako. I went here last time and saw how fun it was. I figured it must be fun to try it out. Hindi pa rin siya nagsalita. He swallowed hard. I saw his Adam's apple move. His jaw moved too, a sign that he's gritting his teeth. Nakayukamang kamao sa lamesa. I wonder if he'd hit someone if he was so angry. It was fun to drive with you on the track. Hindi ko lang sinasadya na magkaganoon. I chuckled a bit, making it lighter with that. His eyes pierced through me. He licked his lips. You think what happened was funny? Parang mas nakakatakot na marahan ang boses niya. His tone was bone chilly cold. Ngayong nasa harap niya, nakatayo, habang siya ay nakaupo at galit. Para akong pinatawag sa principal's office dahil sa isang kasalanan. Tinikom ko ang labi ko at bahagyang yumuko pero unti-unti pa rin siyang tiningnan. You're just 17. Driving a race car, doing that stunt, you think it's funny, Mas nakakatakot ang mahina at may diin niyang boses. No, I said like a guilty schoolgirl caught cheating or something. Hindi siya nagsalita. Sinamantala ko iyon. I was with my driver. Was he with you when you opened your car window and tried to race with me?
He cut me off. Yumuko ulit ako at umiling. Nakahawak ang kamay sa backrest ng silya sa harap ko at halos idinidiin ang mga kukuroon. I felt miserably guilty. No, he was with me before that though. Sabay angat ng tingin. Iniisip na bababa ang kasalanan dahil sa sinabi. Hindi nga lang napawi ang iritasyon niya. Pinaalis ko lang para sana maipakita sa'yo na kaya ko rin ang ginagawa mo. My eyes drifted back at him. Natili ang iritadong titig niya. Sorry, hindi na maulit. Aries, race? Si Eugene na medyo lumapit na pala sa amin. Aries' eyes didn't leave mine. Hindi na ako sasali. Kinagat ko ang labi ko at natantong ako pa ang dahilan bakit nasira ang mood niya sa araw na iyon. Now what? Is this the end of me? Baka ayaw niya na akong makita pa. I'm sorry, I said softly. Umalis na si Eugene at iniwan na kami roon. Kumunti rin ang mga tao sa buong restaurant dahil magsisimula na yata ang race nila at hindi kasali si Aries doon. Pakiramdam ko, nagkadant na ang backrest ng silya kakadiin ko ng kukuroon. Don't worry, babayaran ko ang gasgas sa sasakyan mo. You really think that's the problem? I bit my lower lip again. Hindi na ako ulit. The last card I will throw just to save all of this. Lalo na dahil ideya ko ito at baka pa ako ang sisihin ni na Ate Ava at Jane. Baka mamaya siraan ako ni Jane kay Lucas dahil lang sa kapalpakan ko. Hindi ka na nga uulit. I will ban you from all the activities on the track. Hindi ko na inisip kung paano niya magagawa iyon. Does that accident enough to ban me or it's because I'm just 17? O baka dahil riyago siya. That's fine with me. But I can still watch you, right? Nag-angat ulit ako ng tingin. Umiling siya at nagbuntong hininga. Hindi siya sumagot kaya hindi ako sigurado. Baka tanggal na ang racetrack sa mga plano namin. Ayaw ko na nga bumalik sa Tagaytay para sa equestrian dahil sa nangyari last time. Wala pa itong racetrack. That leaves us to the coffee shop. I just hope he would be there always. Okay, I said, concluding his silence. I sighed. Kasalanan ko to. Anong sasabihin ko kina Ate Ava? Minutes ago, I felt so cool. Now, I'm miserable. Thank you for saving me, by the way. If you didn't do that, I'd probably hit the car in front of us. You even endangered your life for me. Thank you. Napapaos kong sinabi. Nakatitig lang siya sa akin, hinahawakan ng baso at nililibang ang sarili roon. Napatitig ako sa daliri niya. His glass is moist from the cold water and his large fingers covered some parts of it. Hindi ko na uulitin pero kung ayaw mo nang nakikita ako rito, hindi na ako babalik. I waited for any mercy from him but there was none. Bakit nga ba ako umaasa? Wala namang pakialam ang lalaking ito sa akin eh. I pouted and moved sideways, indicating my parting. Sorry and thank you. Uuwi na ako. Tinanggal ko ang kamay sa silya at pagilid na aalis na. He closed his eyes, licked his lips, and shook his head a bit. Tumilat siya at namumungay ang mga matang nagsalita. Dito ka muna at magpahinga ka. What? Huh? I was genuinely shocked at this merciful Aries Visarius Riago. He licked his lips again and swallowed hard. His Adam's apple moved. I said, come back here and sit. May halong iritasyon sa boses niya. Magpahinga ka muna at alam kong kinabahan ka sa nangyari. Magpahinga ka bago ka umalis. Paalisin din naman pala ako. Tumango ako at hinila na ang silya at unti-unting umupo. I feel like a student again, scared to do anything wrong in front of some headmaster. He looked at me with brows furrowed and an obvious irritation. May masakit ba sa'yo? Umiling ako. Gumilid ang sasakyan mo. You might have some injuries somewhere. I slowly removed my gloves then shook my head when I noticed even my hands are clear from any injury. Order food and rest. Uuwi ka na pagkatapos dito. Tumango ako na parang masunuring bata. Umiling siya at nagtawag ng waiter. He ordered his food and then I ordered mine. Nang umalis ang waiter ay nanatili kaming tahimik. He manipulated his phone and had some phone calls. I heard him say that it's okay. He'll check it next week and he won't join for now. Siguro tungkol iyon sa racing. Sorry, nawala tuloy ang gana mong mag-race dahil sa nangyari.
Sa maliit na boses ang mga huling salita. Nagkatinginan kaming dalawa. Iritado pa rin siya kaya kabado at tiklop ako. Pero sandali nga lang at bakit ba ako nakakaramdam ng ganito? Bukod sa natatakot akong magalit siya sa akin dahil hindi mapagtatagumpayan ang plano, bakit parang hirap na ako ngayon sa kanya? Kung magalit siya, susubukan ko pa rin, hindi ba? Dapat wala akong pakialam kung magalit siya sa akin. At isa pa, kung kinatatakutan ko ang reaksyon ni Jane at baka sisiraan niya ako kay Lucas, hindi naman siguro mangyayari iyon. Ngayong maganda na ang relasyon namin ni Lucas. So the hell I care about Aries Riago and his dumb feelings. You're probably so turned off with me right now. All I want to do was impress you and now you hate me. I blurted out my lies miserably. Napasinghap siya at kahit na parehong expression, alam kong bahagya siyang nagulat. I won't come here again. I didn't say you can't come back here. You're still 17 without proper experience. You can't race but you can watch. Seems effective. Okay. Medyo malungkot pero masaya kong sinabi. You can race if you want to, kapag marunong ka na at kapag nasa tamang edad ka na. Ngayon, manonood ka lang muna. I nodded and slowly a smile crept on my lips. Your type of girl must know how to race. You're so good at it. Hindi siya sumagot. Wrong change of topic. Ang hirap mo, Aries. O magaling mag-equestrian gaya ni Regine? What are you talking about? Or pwede ring engineer. Kaya mo? He paused and watched me. Hindi kaya yung engineer nga ang gusto niya? Dumating ang pagkain dahilan kung bakit hindi siya nakasagot. Ganoon pa man, nakatitig pa rin ako sa kanya. Naghihintay at umaasa na malalaman ko na agad ngayon. Stop that and eat your food. I'm not done with your stunt. Hindi ako natutuwa sa ginawa mo ngayon. After this, you're going home. He said coldly and without another word.